Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito pag-uusapan po natin dito ay tungkol po sa COMELEC kung saan hihigpitan na raw nila yung pagsasubstitute ng mga kandidato. So kasi naging maingay yan nung panahon ni Pangulong Duterte. Kumbaga ginawan parang diskarte daw nung time na yon na hindi muna nila sinabi ng PDP Laban kung sino talaga yung pinaka pambato. So, iba muna yung pinatakbo nila. And then, nung malapit na yung last day ng pagpapile ng candidacy, doon ipinasok yung pangalan ni Pangulong Duterte. And then yun nga, nangyayari ngayon, ginaya yung diskarte ni Pangulong Duterte. So, tuwing may eleksyon, nagkakaroon ng biglang substitution ng mga kumakandidato para syempre parang kumbaga sa baraha iniipit yung mga magagandang baraha. So hindi kumbaga para hindi makita kung ano yung magiging diskarte. So ito ngayon yung susolusyonan ng COMELEC at pabor ako dito kasi nga after nung kay Pangulong Duterte parang sinamantala ng ibang politiko. So, panoorin natin itong balitang ito. Pero bago ang lahat, kung di ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin itong balitang to. Epektibo na sa 2025 midterm elections ang bagong no substitution policy ng Commission on Elections. Ibig sabihin, hindi napapayagan ang palitan ng mga kandidato pagkatapos ng deadline ng filing ng Certificate of Candidacy o COC sa October 8. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Tapos na raw ang maliligayang araw ng mga pabebeng kandidato dahil hindi napapayagan ang substitution o palitan ng kandidato pagkatapos ng isang linggong filing ng Certificate of Candidacy mula October 1 hanggang 8. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, inaprubahan na ng OnBank ang proposal niya kanina. Sa ilalim nito, pag-iisahin ang period ng filing ng COC at paghahain ng withdrawal at substitution. Ibig sabihin, mula October 1 to 8, pwede pang magpalitan nun dahil yun po talaga ang period ng filing ng Certificates of Candidacy. Pero pagkatapos po ng October 8, hindi na po natin papayagan. Paglilinaw ni Garcia, pwede pa rin namang umatras o mag-withdraw ang sinumang kandidato pagkatapos ng October 8 deadline. Pero hindi na siya pwedeng palitan ng ibang kandidato maliban na lang kung mamatay o madisqualify ang kandidato. Isa sa pinakakilalang kandidato na nag-substitute si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nang palitan niya bilang presidential candidate ng PDP Laban si dating DILG Undersecretary. So yan dyan nagsimula yung paggamit ng diskarte na pagsisubstitute. Kasi hindi talaga nila, kumbaga parang phenomenon kasi nangyari dito kay Pangulong Duterte. So, siyempre wala naman masyado nakakilala kay Pangulong Duterte pagdating sa national election. Ang alam lang nila, mayor to ng Davao, so hindi nila ito masyadong binibigyan ng pansin sa eleksyon dun sa election sa pagkandidato kasi nga parang hindi naman siya kilala. So parang hawak lang ng time na yon is Davao lang ang alam nilang malakas si Duterte nung time na yon. Kasi nung time na yan, ang in-expect na mananalo ay si Binay. So, hindi pa nagfa-file ng kumbaga parang papunta pa lang dun sa pagpa-file ng candidacy. Pero siyempre, Vice President si Binay nung time na yon. So, expected na ng lahat yun. Natatakbo bilang presidente si Binay. Kaya ang ginawa, binakbakan siya ng binakbakan ng todo. Kaya nga doon nauso yung salitang bininay siya. Diba? Na talagang kaliwat kanan yung mga expose ng corruption sa kanya, na talagang binira siya ng binira. Hanggang sa, yun nga, ang lumalabas na parang lumabas na sumunod na pinakamalakas nun is si Mar Rojas at si Grace po. So, yun na lang yun na lang ang naglalaban. So, pagdating na ng mga debate, doon na lumabas kumbaga doon na umangat yung pangalan ni Pangulong Duterte after nung substitution doon na sa mga debate. So kumbaga parang
naging dark horse bigla si Pangulong Duterte. So hindi nila namalayan yun na biglang umangat yung popularidad ni Pangulong Duterte. So after manalo ni Pangulong Duterte, di nagkaroon ng panibagong ng eleksyon, yung mga midterm election. Doon na sumulpot yung paggamit o yung paggaya ng diskarte na Pangulong Duterte na iba muna yung magpapail ng candidacy. Then after ng malapit na yung closing ng pagka-substitute, bigla magpapalit. So parang siyempre yung yung kalaban or yung sistema masyadong sinamantala. So pumangit na yung ganung diskarte. So yun pinagbabawa nga, ginawa na ng paraan ng COMELEC na na wag na mababoy daw yung ganung sistema, kaya ito hinigpitan na nila. So hindi na pwede after ng pagpapiling ng certificate of candidacy, maliban na lang daw kung kung namatay daw or talaga may valid reason para mag-substitute yung isang kandidato. Secretary Martin Dino noong 2015. Bagamat may umiiral na Omnibus Election Code, nilinaw ng COMELEC na pwede na nila agad ipatupad ang bagong patakaran kahit di na dumaan sa Kongreso. Hindi na po kailangan sapagkat kami naman po ay may power to enforce and administer election law. Pwede namin po ma-reconcile yung magkakaibang version ng ating batas para lang panatilihing on equal. Tiyempo naman ang desisyon ng COMELEC on bank. Dahil pumasa na rin sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang panukalang batas para amyendahan ang probisyon ng Omnibus Election Code tungkol din sa substitution. Sa ilalim kasi na umiiral na batas, pwedeng palitan ng kapartido niya ang sinumang kandidato kapag namatay, na-disqualify o basta nag-withdraw. Pinapayagan ito ng COMELEC kahit tapos na ang COC filing basta hindi lalagpas ng November 15. So yun, kumbaga walang deadline. So kung may deadline man, hindi masyadong pinapansin. As long as pasok do sa valid reason na yun nga, namatay, na-disqualified, or naging incapacitated na, or wala nang kakayanan daw. So madaling yun, madaling gawan ng paraan. May mga kandidato na ang ginagamit na reason doon is yung capabilities na incapacitated na raw na magtrabaho kaya isa-substitute. So may mga ganong insidente na nangyari na particular sa mga congressman or party list yata to, na gano'n yung ginamit na diskarte right after manalo ng party list na yon. Lahat nung nakaupong nominee nila biglang pinalitan, lahat sinubstitute dahil daw incapacitated na raw, hindi wala daw kakayanan na yung lahat daw, yung lahat na yun. So doon pumangit yung sistema ng substitution, kaya marami nagreklamo. Kaya nga ginawa nito ng COMELEC na hihigpitan na nila. So sinuporta naman daw to ng Kongreso na baguhin yung yung latest nga yung sa umiiral na batas na yung mga reason na yon is medyo hihigpitan ng Kongreso. Kaya nagiging kalakaran tuwing COC filing na iba ang pinapatakbo, pero pinapalta na lang ng mismo kandidato ng partido kalaunan. Rinireserve yan para sa isang kandidato na hindi pa nakapag-decide. Kung talagang may intention kang to serve, why don't you file it there? Para tuldukan ang gantong kalakaran, inaprobahan ng komite sa Kamara ang panukalang tanggalin sa Section 77 ng batas sa salitang withdrawal at isisingit ang katagang permanently incapacitated. Ibig sabihin, kapag naging batas, papayagan na lang ang substitution ng kandidato kapag namatay siya, na-disqualify o naging permanently incapacitated o nagkaroon ng mental o pisikal na kapansanan, dahilan para hindi niya magawa ang kanyang tungkulin. Pero licensed doctor daw dapat ang magsasabi nito. Kasi ma-abuse na uli pag walang proof. Kasi pag walang medical proof, sasabihin lang nung isa. Ito, maganda tong ipinasok niyang rito, yung bagong guidelines na may tinanggal na doon sa dating provision, papalitan niya na kailangan na ng may proof ng isang licensed doctor na magpapatunay na talagang mentally or physically incapacitated na yung kandidato magpapasubstitute. So maganda yun, at least may proof na. Kasi madali lang sabihin kasi before, walang ganong klaseng requirements.
basta sabihin mo lang na physically or mentally incapacitated na siya kaya siya papalitan. So hindi na hinahanapan ng requirements na tulad nga na sinasabi nga na kailangan ng certification galing sa isang licensed doctor. So ito maganda. At least kung gumawa man yung doktor ng ganung certification, so baga parang iba ano yun, ipuproof ng doktor na talagang itong taong to wala ng kakayanan. So pwedeng itataya niya na yung kanyang lisensya bilang doktor, yung kanyang pagiging doktor, na patutuhanan ko talagang hindi na kaya magtrabaho. So maganda. At least 'di ba medyo nagkaroon na ng pangil yung batas na yan. Dati kasi batas lang magsasabi ka ng incapacitated, so okay na, pero walang proof. So pagdating sa nagkakaroon pa ng legal battle pa yan. So dahil nga walang requirements, nakakalusot. So maganda tong ginawa nito ng itong representative na to, na binigyan niya or nilagyan niya na ngayon ng bigat or ng pangil yung batas na gusto niyang ilagay. Yung kailangan ng certification galing sa isang licensed doctor. O, permanent incapacitated, yun na naman. Nagbabalita mula sa Frontline, So yun, sana lang talagang makapitalize ng mga kandidato na yung kung talagang willing ka tumakbo sa pagiging public servant. Hindi mo na kailangan ng replacement or kailangan mo pa munang magpabebe, sabi nga nila. So kung talaga may intention ka, ibigay mo na. So total tapos na yung ganung kalakaran, is mag-move on na. So kumbaga nagamit na ni Pangulong Duterte yan, tuldukan na natin yun. Yung kay panahon naman ni Pangulong Duterte, maganda naman yung nangyari yun, hindi siya naging pabebe. Kumbaga talagang naging diskarte lang talaga niya na itago muna yung kanyang baraha para hindi masilip ng ibang kalaban. Ngayon kasi ginagamit na yun, parang pinaglalaruan na lang yung COMELEC, yung ating eleksyon sa pamamagitan ng substitute. So magandang hakbang yung ginawa ng COMELEC at ng Kongreso niyan. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi.